Isang malakas na kalabog ang yumanig sa buong sasakyan ni Manilin na sinundan ng nakakabinging tunog ng pag-skid ng mga gulong sa lupa. Napahawak siya ng mahigpit sa manibela. Ang puso niya'y tila umakyat sa kanyang lalamunan. Kasabay ng pagtirik ng kanyang mga mata ay ang biglaang pag-itim ng dashboard at ang nakakainis na katahimikan ng namatay na makina. Hindi! Hindi ngayon! Sigaw niya sa loob ng sasakyan. Ang boses ay nanginginig sa galit at pagkabigo. Kanina lang, ang galit niya ay para sa kanyang ama. Ang mga salita nito ay umuulit pa rin sa kanyang isipan, kasintalim ng mga bubog. This is not a vacation, Manilin. This is your punishment. Matuto kang mamuhay ng walang yaman ng mga halalon. Parusa. Iyon ang tawag niya sa pagpapatapon sa kanya sa isang probinsyang hindi niya makita sa mapa. Isang parusa dahil sa isang napakaliit na pagkakamali sa isang business deal. Pero ngayon, ang parusa ay nagkaroon ng panibagong mukha. Isang sirang kotse sa gitna ng kawalan. Bumaba si Manilin mula sa kanyang air-conditioned na sasakyan at sinalubong siya ng nakakapasong init ng hapon. Napapikit siya. Ang paligid ay isang mahabang daan na lupa na sa magkabilang gilid ay mga puno at matataas na damo. Walang mga bahay, walang mga gusali, walang katao-tao. Ang tanging maririnig ay ang huni ng mga kuliglig. Buwisit, buwisit na buhay ito. Sinipa niya ang gulong ng kanyang mamahaling sasakyan. Isang pagkakamaling agad niyang pinagsisihan nang maramdaman ang sakit sa kanyang mga daliri sa paa na nakasuot ng designer sandals. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa passenger seat. Tiningnan niya ang screen. No service. Napamura siya ng malakas. Paano na siya ngayon? Paano siya tatawag ng tulong? Sinubukan niyang maglakad pabalik sa dinaanan niya, umaasang may makikitang signal, pero pagkatapos ng 10 minuto ay pawis na siya at wala pa ring pagbabago. Wala siyang pagpipilian. Kailangan niyang maglakad pasulong, baka sakaling meron siyang matagpuang kabahayan. Habang naglalakad, naramdaman niya ang bawat maliliit na bato na tumutusok sa manipis na swelas ng kanyang sandalyas. Ang alikabok ay kumakapit sa kanyang makinis na balat. Ito ang purgatorio. Pagkatapos ng halos kalahating oras na tila walang katapusan, sa wakas ay may natanaw siyang isang maliit na istruktura na gawa sa kahoy at kinakalawang na yero. May nakasabit na isang kupas na karatula. Harvey's Talyer. Nakahinga siya ng maluwag. Sa wakas, isang talyer. Paglapit niya, nakita niya ang isang lalaking nakatalikod. Nakayuko sa isang bukas na makina ng motor. Nakasuot ito ng sando na marumi sa grasa at kupas na pantalon. Mula sa likod, mukha itong malakas. Malapad ang mga balikat at halatang sanay sa mabibigat na gawain. Hindi na nag-aksaya ng oras si Manilin. Hoy! Tawag niya sa malakas at mayaw otoridad na boses. Dahan-dahang lumingon ang lalaki. Pawisan ang mukha nito. May mga mantsa ng grasa sa pisngi at noo. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. Ang mga mata ay kalmado pero mapanuri. Hindi ito mukhang humanga sa kanyang suot o sa kanyang itsura. Sir, pwede bang mag-request ng service? My car broke down mga 2 kilometers away from here. Sabi ni Manilin. Pilit pinapanatili ang kanyang composure. Hindi agad sumagot ang lalaki. Pinunasan nito ang mga kamay sa isang maruming basahan bago magsalita. Anong problema ng sasakyan mo, miss? Do I look like a mechanic to you? Siyempre hindi ko alam. Basta na lang namatay. Just come with me and fix it. Babayaran kita. Inaasahan niyang tatakbo na ito agad sa alok ng pera. Ganoon naman ang lahat, hindi ba? Pero nagkamali siya. Sumandal lang ang lalaki sa motor na ginagawa nito. Hindi ako pwedeng umalis dito ngayon. Marami pa akong tinatapos. Namilog ang mga mata ni Manilin sa hindi makapaniwalang sagot. What? Hindi mo ba ako narinig? I need help. My car is a European brand.
Baka hindi mo pa nakikita sa buong buhay mo. I will pay you well. Isang bahagyang ngisi ang lumitaw sa mga labi ng mekaniko. Miss, kahit pa lumilipad yang sasakyan mo, kung hindi ko pwedeng iwan ang trabaho ko, hindi ko iiwan. Magkano? Just name your price. 5,000. 10,000? Desperado niyang sabi. Tinitigan siya ng lalaki at sa isang iglap na wala ang nangisi nito. Naging seryoso ang kanyang mukha. Hindi lahat ng bagay nabibili ng pera, miss. Kung gusto mo, itulak mo yung kotse mo papunta dito. Pero kung hindi, maghintay ka hanggang matapos ako. Pagkatapos sabihin iyon, tinalikuran na siya nito at bumalik sa pag-aayos ng motor. Naiwang nakatayo si Manilin, nanginginig sa galit. Sino ang lalaking ito para bastusin siya ng ganito? Siya si Manilin Halalon. Walang sino man ang tumatalikod sa kanya. Puno ng galit. Bumalik siya sa daan. Itulak ang kotse? Nagbibiro ba siya? Pero anong pagpipilian niya? Habang papalubog ang araw, nagsimula siyang makaramdam ng kaunting takot. Mabilis siyang naglakad pabalik sa kanyang kotse. Pagdating doon, binuksan niya ang pinto para kunin ang kanyang wallet. Babalik siya doon at ibabato sa mukha ng mayabang na mekanikong yun ang pera. Pero pagbukas niya ng kanyang bag, nanlamig ang buo niyang katawan. Wala. Wala ang wallet niya. Wala rin ang isa pa niyang cellphone. Bigla niyang naalala. Sa huling stopover, isang coffee shop sa syudad kanina, nagmamadali siyang umalis matapos ang tawag ng kanyang ama. Sa sobrang galit at pagmamadali, naiwan niya ang mga ito sa mesa. Napaupo siya sa gilid ng daan. Ang tangi niyang dala ay ang sarili niya, ang mga damit sa katawan, at isang sirang kotse. Walang pera, walang signal, walang tutulong. Nang maramdaman niyang wala na siyang pag-asa, nilunok niya ang kanyang pride at naglakad pabalik sa talyer. Madilim na nang makarating siya. Nakita niya ang mekaniko na nag-aayos na ng kanyang mga gamit. Isasara na ang talyer. Sandali! Sigaw niya, halos hinihingal. Lumingon ito, walang emosyon ang mukha. Please! Naiwan ko ang wallet at phone ko. Sabi niya sa mahinang boses, isang bagay na hindi niya kailanman ginawa. Wala akong pera. Wala akong matawagan. Tinitigan lang siya ni Harvey, hindi nagsasalita. Sa isang sandali, inakala ni Manilin na kaaawaan siya nito. Pero mali na naman siya. Hindi ko problema yan. Malamig na sagot nito. At sa harap mismo ng kanyang mga mata, hinila nito pababa ang bakal na pinto ng talyer. Ang dumadagundong na tunog niyon ay tila isang hatol. Isang malakas na click ng padlock ang narinig niya at pagkatapos ay wala na. Naiwan si Manilin sa labas, sa dilim. Tanging ang mahinang ilaw mula sa isang poste, sa malayo ang nagbibigay liwanag. Nagsimulang pumatak ang ulan. At sa unang pagkakataon, sa buong buhay niya, naramdaman ni Manilin Halalon ang tunay na takot. Pumasok si Harvey sa maliit na pinto sa likod ng kanyang talyer na direktang konektado sa kusina ng kanilang bahay. Isinandal niya ang sarili sa pader at napabuntong hininga. Dinig pa rin sa isip niya ang malakas na kalabog ng isinara niyang pinto. Tama lang ang ginawa niya. Isang mayabang na babae mula sa Maynila na akala mo ay mabibili ang lahat. Hindi niya kailangan ng ganoong klaseng sakit ng ulo. Harvey, ikaw na ba yan, anak? Lumabas ang kanyang ina, si Aling Tess, mula sa sala. Isang babaeng may malumanay na mukha at buhok na may mga puti ng hibla. Sa likod nito ay ang kapatid niyang bunso, si Maya, na nagbubunot ng sahig. Opo, Nay, sagot niya habang nagpupunas ng kamay. Sino yung babaeng kausap mo kanina? Mukhang naliligaw. Tinulungan mo ba? Tanong ng ina. Nag-iwas ng tingin si Harvey. Ah, yun po ba? Nasiraan ng kotse. Pero napakayabang po, Nay. Akala mo kung sino. Uutusan ako na parang aso. Sumimangot si Maya. Kahit na, kuya.
Mukhang kailangan niya ng tulong. At ang lakas ng ulan Doon na napatingin si Aling Tess sa bintana. Ang kaninang ambon ay isa ng malakas na buhos ng ulan. Lumapit ito sa anak. Ang mga mata ay puno ng pag-aalala. At nasaan na siya ngayon, Harvey? Ewan ko po. Pinalayas ko na. Mabilis niyang sagot. Ano? Sabay na sigaw ng kanyang ina at kapatid. Harvey! Saway ni Aling Tess. At sa unang pagkakataon ay tumaas ang boses nito. Wala sa lahi natin ang tatalikod sa nangangailangan. Paano kung mapaano ang babaeng yun sa daan? Gabi na at umuulan. Konsensya mo pa pag may nangyaring masama doon. Pero Nay, walang pero-pero. Lumabas ka ngayon din at hanapin mo siya. Isilong mo muna dito sa bahay. Bukas niyo na problemahin yung kotse niya. Napakamot na lang ng ulo si Harvey. Alam niyang hindi siya mananalo sa kanyang ina. Sa isang buntong hininga ng pagsuko, kumuha siya ng payong at muling lumabas sa malakas na ulan. Hindi na niya kinailangang maglakad ng malayo. Nakita niya agad si Manilyn, nakaupo sa isang malaking bato, sa gilid ng daan, basang-basa at nanginginig. Hindi na ito mukhang isang aroganteng prinsesa. Sa halip, mukha itong isang naliligaw na tuta. Nang makita siya nito, tumayo ito agad. Ang mukha ay pinaghalong gulat at pag-asa. Hindi nagsalita si Harvey. Itinutok lang niya ang payong para masilungan ito at sinenyasan na sumunod. Naglakad sila pabalik sa bahay sa gitna ng katahimikan. Tanging ang bagsak ng ulan sa payong ang kanilang naririnig. Pagpasok sa loob, agad silang sinalubong ni Maya na may dalangolang tuwalya. Naku ate, basang-basa ka. Eto, magpunas ka muna. Inabot ni Manilyn ang tuwalya, ang mga kamay ay bahagyang nanginginig pa rin. Tila hindi siya makapaniwala sa kabaitang ipinapakita sa kanya. Maya, bigyan mo si ate ng pamalit na damit, utos ni Aling Tess. At ikaw naman Harvey, ipaghanda mo siya ng mainit na kape. Habang nasa kwarto si Manilyn para magbihis, napilitan si Harvey na magtimpla ng kape. Ako pa talaga ang naging utusan, bulong niya sa sarili. Lumabas si Manilyn na suot ang isang lumang t-shirt at shorts ni Maya. Maluwag iyon sa kanya at sa unang pagkakataon ay nakita siya ni Harvey na walang bakas ng karangyaan. Doon niya napansin, maganda pala talaga ito. Kahit walang makeup at suot ang mga simpleng damit. Inabot niya rito ang tasa ng kape nang walang imik. Salamat, mahinang sabi nito. Halos hindi marinig. Nang gabing iyon, pinatulog nila si Manilyn sa maliit na sopa sa sala. Kinabukasan, maagang nagising si Harvey para simulan ang trabaho sa kotse ng dalaga. Kailangan na itong maayos para makaalis na ito sa lalong madaling panahon. Pagdating ng tanghalian, tinawag siya ng kanyang ina para kumain. Pagpasok niya sa kusina, nadatnan niya ang isang nakakatuwang tanawin. Si Manilyn, na halatang hindi sanay sa gawaing bahay, ay sinusubukang maghugas ng mga plato. Ang lababo ay puno ng bula at may mga basag na pinggan sa sahig. Ano bang ginagawa mo? Hindi niya napigilang itanong. May halong inis at pagtataka. Napalingon si Manilyn. Ang mukha ay puno ng hiya. Sinusubukan kong tumulong, sabi ng nanay mo. Kailangan kong magtrabaho para sa pagkain at tutulugan ko. Napabuntong hininga na lang si Harvey. Kinuha niya ang walis at dustpan at nilinis ang mga bubog. Ako na dyan. Baka masugatan ka pa. Sa mga sumunod na araw, nasaksihan ni Harvey ang katotohanan. Walang silbi si Manilyn sa kahit anong praktikal na gawain. Hindi ito marunong magsaing. Nasunog ang kanin. Hindi ito marunong maglaba. Halos mapuno ng bula ang buong likod bahay. Pero sa kabila ng pagiging lampa nito, may nakikita siyang hindi niya inaasahan. Nakikita niya ang determinasyon nito sa bawat palpak na pagsubok. Nakikita niya ang hiya sa mga mata nito sa tuwing nagkakamali. At higit sa lahat, nakikita niya ang unti-unting pagkawala ng kayabangan
na una niyang nakita. Isang gabi, habang ang lahat ay tulog na, nakita ni Harvey ang mamahaling sandalyas ni Manilyn sa isang sulok. Napansin niyang nabali ang isang takong nito noong araw na sinipa nito ang sariling kotse. Kinuha niya iyon at dinala sa kanyang talyer. Gamit ang kanyang mga kagamitan, maingat niyang idinikit at inayos iyon hanggang sa magmukhang bago ulit. Hindi niya alam kung bakit niya ginawa iyon. Siguro dahil naawa siya, o siguro dahil sa ibang dahilan na hindi niya pa maintindihan. Kinabukasan, buong araw siyang nagtrabaho sa kotse. Sa wakas, pagdating ng hapon, natagpuan na niya ang pangunahing problema. Isang maliit pero mahalagang piyesa sa makina ang kailangang palitan. Buti na lang at mayroon siyang isa na nakatago para sa mga emergency. Pumasok si Manilyn sa talyer, dala ang isang baso ng malamig na tubig. "Kamusta na?" "Malapit na," sagot ni Harvey. Maingat niyang inilapag ang nasirang piyesa at ang kapalit nito sa isang malinis na mesa. Ito ang problema. Itong maliit na to. Bihira lang masira at to, at mas bihira ang makahanap ng kapalit. Buti na lang meron ako. Lumapit si Manilyn para tingnan. Ang mga mata ay puno ng kuryosidad. "Ganoon ba? So pagkatapos niyan, aandar na?" "Oo, makakaalis ka na bukas." Sa hindi malamang dahilan, may kung anong lungkot sa narinig ni Harvey mula sa sarili niyang bibig. Itinuro ni Manilyn ang isang lumang tornilyo sa mesa. "Para saan yan?" Akmang aabutin nito yon, ngunit sa kanyang paggalaw, nasagi ng kanyang siko ang bagong piyesa na maingat na nakalagay sa gilid ng mesa. Pareho silang napatingin, sa slow motion, habang ang piyesa ay nahuhulog. Isang malutong na tunog ng pagkabiyak ang narinig nila nang tumama ito sa sementadong sahig. Napatitig si Harvey sa basag na piyesa sa sahig, pagkatapos ay kay Manilyn na nakatakip ang bibig at nanlalaki ang mga mata sa takot. Hindi siya makapagsalita. Ang tanging piyesang kailangan niya, ang nag-iisang pag-asa para makaalis na ang babaeng ito, wala na. Napapikit siya ng mariin. Ang ibig sabihin lang nito ay isa. Aabutin pa ng hindi bababa sa 1 linggo bago siya makahanap ng panibago. 1 linggo pa. 1 linggo pa siyang makakasama sa ilalim ng iisang bubong. Nakatitig lang si Manilyn sa mga basag na piraso ng piyesa sa sahig. Ang tunog ng pagkabiyak niyon ay umuulit-ulit sa kanyang isipan, kasabay ng malakas na kabog ng kanyang dibdib. Tumingin siya kay Harvey, handa sa sigaw, sa mura, sa galit. Pero wala. Nakatayo lang ito. Ang mga panga ay mahigpit na magkakapit. Ang mga kamao ay nakakuyom sa magkabilang gilid. Ang katahimikan nito ay mas nakakatakot pa kaysa sa anumang sigaw. Dahan-dahan itong yumuko, pinulot ang isang piraso ng basag na metal at tinitigan niyon na parabang iyon ang pinakamahalagang bagay sa mundo. "Pasensya na," halos pabulong niyang sabi. "Hindi ko sinasadya." Hindi pa rin ito tumingin sa kanya. "Lumabas ka muna," sabi nito sa isang boses na walang emosyon. Pero ramdam ni Manilyn ang bigat sa likod ng bawat salita. Tumakbo si Manilyn palabas ng talyer, pabalik sa bahay. Ang mga luha ay nagbabadyang tumulo. Kasalanan niya. Lahat ay kasalanan niya. Ang pagka-stranded niya dito, ang abala. At ngayon, ang pagkasira ng nag-iisang bagay na makakapagpaalis sa kanya. Kinagabihan, sa hapagkainan, halos hindi siya makatingin kaninuman. Si Aling Tess ang bumasag sa katahimikan. "Manilyn, anak," sabi nito sa mahinahong boses. "Ang piyesang yon ay mahirap hanapin. Aabutin ng mahigit 1 linggo bago makakuha si Harvey ng bago." Napayuko si Manilyn. "Sorry po talaga." Ang sorry ay hindi sapat para pambili ng piyesa o pampakain sa'yo sa mga susunod na araw. Sabat ni Harvey, ang boses ay malamig pa rin.
Harvey! Saway ng ina. Huminga ng malalim si Aling Tess bago muling tumingin kay Manilyn. Pero tama siya. Habang narito ka, kailangan mong magtrabaho para sa iyong pagkain at tutulugan. Hindi kami mayaman. Bawat bigas na isasaing, pinaghihirapan. Walang nagawa si Manilyn kundi tumango. Anong karapatan niyang umangal? Kinabukasan nagsimula ang kanyang pagbabayad. Ang unang utos, pakainin ang mga manok. Nanginginig siyang lumapit sa kulungan. Hawak ang isang mangkok ng darak. Nang buksan niya ang pinto, nagulat siya sa sabay-sabay na paglabas ng mga manok at sa takot ay nabitawan niya ang mangkok. Nagkagulo ang mga ito sa natapong pagkain. Mula sa malayo, narinig niya ang isang tawa. Nakasandal si Harvey sa pader ng talyer, umiiling habang natatawa. Naramdaman ni Manilyn ang pag-init ng kanyang mga pisngi sa hiya. Ang mga sumunod na araw ay puno ng mga ganoong eksena. Sinubukan niyang maglinis ng bahay pero halos mabasag niya ang isang florera. Sinubukan niyang mag-igib ng tubig pero natapunan lang niya ang kanyang sarili. Bawat gawain ay isang paalala kung gaano siya walang alam sa totoong buhay. Si Harvey ay laging nasa paligid, hindi nagsasalita, pero laging nanonood. Minsay natatawa, minsay umiiling na lang. Isang hapon, pagkatapos maghapong magbungkal ng lupa sa maliit na hardin ni Aling Tess, pumasok si Manilyn sa bahay na pagod na pagod. Ang kanyang mga kamay ay may kalyo, ang likod ay nananakit, at ang kanyang tiyan ay kumakalam sa gutom. Isang gutom na hindi niya pa naramdaman kailanman. Iyon ay hindi lang basta gusto kumain. Iyon ay isang pangangailangan ng katawan na sumisigaw ng lakas. Naabutan niya si Aling Tess na naghahain ng hapunan. Amoy na amoy niya ang mabangong adobo. Tamang-tama ang dating mo. Halika na't kumain. Yaya nito. Umupo si Manilyn sa mesa. Nang isubo niya ang unang kutsara ng kanin at adobo, napapikit siya. Ang simple at ordinaryong pagkain na yon ay tila ang pinakamasarap na bagay na natikman niya sa buong buhay niya. Mas masarap pa sa mga steak sa mamahaling restaurant, mas masarap pa sa mga dessert na gawa ng mga sikat na chef. Dahil ito ay pinagpaguran niya. Napansin niya ang tahimik na pagmamasid sa kanya ni Harvey mula sa kabilang dulo ng mesa. Sa unang pagkakataon, hindi pangungutya ang nakita niya sa mga mata nito, kundi isang bagay na hindi niya pa nakikita dati. Isang pahiwatig ng respeto. Nang gabing iyon, isang malakas na hangin ang gumising sa kanilang lahat. Sinundan iyon ng malakas na buhos ng ulan. Maya-maya pa'y narinig nila ang sigaw ni Harvey mula sa labas. "Nay! Ang bubong ng talyer!" Nagmadali silang lumabas. Isang malaking bahagi ng lumang yero ng talyer ang natanggal ng hangin. Bumubuhos ang ulan papasok, direkta sa mga kagamitan at makina ni Harvey. "Diyos ko!" Sigaw ni Aling Tess. Walang pag-aalinlangan kumilos si Harvey. Kumuha ito ng mga balde at malalaking trapo. Pero mag-isa lang siya. Si Aling Tess at Maya ay hindi sapat ang lakas para tumulong. Nakita ni Manilyn ang pagkasira sa mukha ni Harvey. Ang talyer na yon, kahit gaano kaliit at kaluma, ay buhay nito. At ngayon, sinisira ito ng bagyo. Hindi na siya nag-isip. Tumakbo siya sa gitna ng ulan. "Anong gagawin ko?" Sigaw niya. Nagulat si Harvey nang makita siya, pero walang oras para magtalo. "Hawakan mo to!" Iniabot nito sa kanya ang dulo ng isang malaking trapal. Magkasama silang nagbanat ng trapal sa ibabaw ng mga gamit, nilalabanan ang malakas na hangin. Paulit-ulit silang nag-igib ng tubig gamit ang balde. Basang-basa, giniginaw, pero hindi sumusuko. Walang nagsasalita. Ang kanilang mga kilos ay nagkakaintindihan. Sa loob ng ilang oras, sila ay naging isang team. Nang sa wakas ay tumila ang ulan. Pareho na silang pagod na pagod. Nakaupo sila sa sahig ng talyer, basang-basa at nanginginig sa ginaw. Pero ligtas na ang mga gamit. "Salamat," sabi ni Harvey.
Ang boses ay pagod, pero sinsero. Tumingin si Manilin sa kanya. Sa kabila ng grasa sa mukha nito at basang damit, may nakita siyang kakaiba. At doon, sa unang pagkakataon, ngumiti si Harvey sa kanya. Hindi isang mapanuksong ngisi, kundi isang tunay, taos-pusong ngiti na umabot hanggang sa mga mata nito. Isang ngiti na tila nagpainit sa buong pagkatao ni Manilin sa kabila ng lamig. Bigla, isang malakas na sigaw ang narinig nila mula sa bahay ng kapitbahay. Aling Tess, may tawag para kay Manilin mula sa Maynila. Nanigas si Manilin, ang kanyang ama. Nagmamadali siyang tumakbo papunta sa kapitbahay. Iniwan si Harvey na nakaupo pa rin sa talyer. Kinuha niya ang telepono. Manilin, thank God. Are you okay? Boses ng kanyang ama. Dad, paano? Never mind that. I found you. Stay where you are. May ipapadala akong sundo sa'yo bukas na bukas din. It's time to come home. Ang salitang umuwi na dati ay musika sa kanyang pandinig. Ngayon ay tila isang hatol. Ibababa na sana niya ang telepono nang marinig niya ang huling sinabi ng ama. Get ready. Your fiancé Marco is already on his way there. Naiwan si Harvey na nakaupo sa malamig na semento ng kanyang talyer. Basang-basa pa rin ng ulan. Pinanood niya ang papalayong likod ni Manilin habang tumatakbo ito papunta sa bahay ng kanilang kapitbahay para sagutin ang tawag. Sundo. Narinig niya ang salitang iyon. Isang salita na dapat ay magbibigay sa kanya ng kapayapaan. Sa wakas, aalis na ang babaeng nagdulot ng gulo sa tahimik niyang buhay. Sa wakas, matatapos na ang sakit ng ulo. Pero habang pinupunasan niya ang isang gamit na nabasa ng ulan, ibang damdamin ang kanyang naramdaman. Isang kabigatan sa dibdib. Isang pakiramdam ng panghihinayang na hindi niya maintindihan. Naalala niya ang itsura nito kanina. Basang-basa, pagod, pero hindi sumusuko. Nakikipaglaban sa bagyo para iligtas ang kanyang mga gamit. Naalala niya ang nangiti niya. Bumalik si Manilin pagkatapos ng ilang minuto. Ang muka ay balisa. Hindi ito makatingin ng diretso sa kanya. Alis ka na raw bukas, sabi ni Harvey. Pilit na pinanatiling walang emosyon ang kanyang boses. Tumangulang ito. Mabuti naman. Dagdag niya, sinusubukang kumbinsihin ang sarili. Para matahimik na ulit dito. Nakita niya ang bahagyang pagkirot sa mga mata ni Manilin. Bago ito tumalikod at pumasok sa bahay, may kung anong bumara sa lalamunan ni Harvey. Gusto niyang bawiin ang sinabi niya, pero huli na. Kinabukasan, inaasahan niyang makikita si Manilin na nakaempake na, naghihintay sa sundo nito. Pero paggising niya, nakita niya itong nakaupo sa kusina, tulala, at nakasuot pa rin ng mga damit na ipinahiram ni Maya. Nagkibit-balikat na lang siya at nagpunta sa talyer para magtrabaho. Maya-maya, narinig na naman niya ang sigaw mula sa kapitbahay. Tawag na naman para kay Manilin. Sinundan niya ito ng tingin. Nakita niyang nag-aalangan pa itong lumapit sa telepono. Dahil malapit lang ang talyer, narinig niya ang usapan. Dad, hindi pa po ayos yung kotse, sabi ni Manilin sa telepono. Napatigil sa pagpupukpok si Harvey. Anong sinasabi niya? Opo. Sabi po ng mekaniko, may malaki raw pong sira. Aabutin pa raw po ng 1 linggo. Opo, Dad. Okay lang po ako dito. Bye. Ibinalik nito ang telepono at naglakad pabalik. Ang mukha ay seryoso. Sinalubong siya ng tingin ni Harvey. Bakit ka nagsinungaling? Tanong niya. Nagulat si Manilin, hindi alam na narinig niya. Dahil ayoko pang umuwi. Amin nito sa mahinang boses. Bakit? Dahil may kasalanan pa ako sa'yo. Sinira ko yung pyesa. Hindi ako pwedeng umalis nang hindi napapalitan yon. Tinitigan siya ni Harvey. Alam niyang hindi lang iyon ang dahilan. Pero hindi na siya nagtanong pa.
Isang maliit na binhi ng pag-asa ang sumibol sa kanyang dibdib. Kinahapunan, habang nag-aayos siya ng mga gamit, nilapitan siya ni Manilin. May dala itong isang papel, ang luma niyang sketch ng pangarap niyang auto shop na nakita nito sa kanyang drawer. Ito, pangarap mo, di ba? Tanong nito. Tumango lang siya, medyo nahihiya. Alam mo, sa Maynila, hindi sapat na magaling ka lang. Kailangan mo ng plano, sabi ni Manilin. Bumagsak ako sa maraming bagay, pero may isang bagay na alam ko. Negosyo. Itinuro sa akin yan simula pagkabata. Umupo ito sa isang malinis na upuan at inilatag ang papel sa mesa. Let's make a real plan. Hindi lang basta talyer. Isang auto shop na may branding, may maayos na serbisyo, may customer lounge para sa mga naghihintay. Pwede tayong mag-offer ng car wash, ng detailing. Habang nagsasalita si Manilin, nagbago ang tingin ni Harvey sa kanya. Hindi na siya isang prinsesang walang silbi. Sa harap niya ay isang matalinong babae na may matalas na isip para sa negosyo. Ang mga salitang return on investment, target market, supply chain ay lumalabas sa bibig nito ng natural. Ang pangarap na nasa isip lang niya ay unti-unting nagkakaroon ng forma at direksyon. Para magawa natin yan, kailangan nating malaman ang presyo ng mga materyales. Sabi nito, ang mga mata ay nagniningning. Puntahan natin ang hardware sa bayan bukas. Kinabukasan, sa unang pagkakataon, umalis sila ng magkasama, hindi dahil sa isang problema, kundi dahil sa isang plano. Nag-jeep sila papuntang bayan. Habang nasa biyahe, hindi maiwasan ni Harvey na mapangiti habang pinapanood si Manilin na namamangha sa mga simpleng bagay na nakikita niya sa daan. Sa bayan, nagtanong-tanong sila ng presyo ng yero, semento, at bakal. Si Manilin ang tagalista. Seryosong-seryoso sa bawat numero. Sa tanghali, dumaan sila sa isang nagtitinda ng sorbetes. Gusto mo? Alok ni Harvey. Tiningnan ni Manilin ang maruming kariton na may pag-aalinlangan. Malinis ba yan? Ngumiti lang si Harvey at bumili ng 2 apa. Subukan mo lang. Nag-aalangan man ay kinagatan nito ang sorbetes. At bigla, nanlaki ang mga mata nito. Wow! Ang sarap! Tumawa si Harvey. Naglakad sila sa plaza habang kumakain. Nagkwento siya tungkol sa kanyang kabataan sa lugar na yon. Nagkwento naman si Manilin, hindi tungkol sa mga party at shopping, kundi tungkol sa kalungkutan ng pagiging isang anak na laging may kailangang patunayan. Sa mga sandaling iyon, hindi sila isang mekaniko at isang mayaman na tagapagmana. Sila ay 2 taong nagkakaunawaan. Pauwi, habang naglalakad sila pabalik sa sakayan, aksidenteng nagdikit ang kanilang mga kamay. Isang kuryente ang tila dumaloy sa buong katawan ni Harvey. Tumingin siya kay Manilin at nakita niyang namumula rin ito. Hindi na nila binitawan ang kamay ng isa't isa. Pagdating nila sa talyer, dala-dala pa rin nila ang saya at pag-asa mula sa bayan. Ang pangarap ay tila abot kamay na. Nagtatawanan pa sila habang bumababa ng jeep. Ngunit ang kanilang tawanan ay biglang naputol. Isang makintab at itim na luxury car ang nakaparada sa harap mismo ng kanyang maliit na talyer. Ang itsura niyon ay hindi na babagay sa maputik na lugar. Bumukas ang pinto ng driver's seat, isang matangkad na lalaki ang lumabas. Nakasuot ito ng mamahaling polo shirt at designer pants. Ang buhok ay maayos na nakasgel at ang relos sa kamay ay kumikinang kahit sa ilalim ng papalubog na araw. Mukha itong Diyos na bumaba mula sa langit ng Maynila. Ngumiti ang lalaki nang makita sila. Isang ngiting perpekto, pero ang mga mata nito ay nakatutok lang sa iisang tao. Manilin, sabi nito sa isang pamilyar at malambing na boses. Anong ginagawa mo sa lugar na to? Ang boses ni Marco ay parang isang malamig na hangin na biglang humihip, nagpaparamdam kay Manilin ng lamig sa kabila ng mainit na hapon.
Binitawan niya agad ang kamay ni Harvey na para bang napaso. Isang pamilyar na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Ang kabang laging dumarating, kasama ng mga taong mula sa kanyang dating mundo. "Marco?" sabi niya, pilit na pinapasigla ang boses. "Anong ginagawa mo dito?" Naglakad si Marco palapit sa kanila. Ang kanyang mamahaling leather shoes ay lumilikha ng tunog sa graba na tila nang iinsulto sa simpleng lugar. Tiningnan nito ang suot ni Manilyn mula ulo hanggang paa. Ang maluwag na t-shirt at kupas na shorts at isang bahagyang ngisi ang lumitaw sa kanyang mga labi bago ito mabilis na nawala. "Sinusundo ka, of course," sabi nito at hinalikan siya sa pisngi. "Your dad was worried sick. Mabuti na lang at natrack niya ang GPS ng kotse mo." Napatingin si Manilyn kay Harvey na ngayon ay tahimik na nakatayo sa isang tabi. Ang kaninang saya sa mukha nito ay napalitan ng isang blankong ekspresyon. Ang mga kamay nito na kanina lang ay hawak niya ay nakasuksok na ngayon sa mga bulsa ng pantalon para itong nagtayo ng isang pader sa pagitan nila. "Marco, this is Harvey. Siya ang tumutulong sa akin dito," pakilala ni Manilyn. Inilahad ni Marco ang kanyang kamay. "Marco Del Franco. Nice to meet you," inilahad ni Marco ang kanyang kamay. "Marco Del Franco, nice to meet you." Tinanggap ni Harvey ang kamay nito. Ang pagkakamay nila ay mabilis at walang init. "Harvey. So you're the mechanic," sabi ni Marco. Ang tono ay magalang pero may pahiwatig ng pagmamaliit. "Salamat sa pag-aalaga kay Manilyn. I'm sure she's been quite a handful." "Hindi naman," maikling sagot ni Harvey at muling ibinalik ang tingin sa lupa. Naramdaman ni Manilyn ang pag-igting ng hangin sa pagitan ng dalawang lalaki. Si Marco, na kumakatawan sa lahat ng bagay na iniwan niya sa Maynila. Kayamanan, kapangyarihan, at artipisyal na kabaitan. At si Harvey, na kumakatawan sa lahat ng bago at totoong natutunan niya. Simpleng pamumuhay, katapatan, at isang damdamin na hindi niya pa masabi. "Anyway, sweetheart, I brought you some things," sabi ni Marco, at binuksan ang trunk ng kanyang kotse. Inilabas nito ang isang malaking maleta. "Your clothes, your skincare products, lahat ng hindi mo kayang mabuhay nang wala." Habang isa-isang inilalabas ni Marco ang mga mamahaling gamit, lalong nararamdaman ni Manilyn ang hiya. Bawat designer bag, bawat bote ng pabango ay tila isang insulto sa simpleng pamumuhay ng pamilya ni Harvey. Nakita niya ang pagdaan ng anino sa mga mata ni Harvey habang nakatingin ito sa mga gamit. Isang anino ng pagkakaiba, ng distansya, pumasok sila sa loob ng bahay. Si Aling Tess at Maya ay tila nahihiya sa harap ng bisitang galing sa Maynila. Pilit nang ngumingiti si Marcos sa kanila, pero halata sa kilos nito ang pagkailang sa maliit at simpleng bahay. "Manilyn, mahal, hindi ka naman siguro dito natutulog sa sofa?" tanong ni Marco. Sapat lang ang lakas para marinig nilang dalawa. "Marco, stop it!" saway ni Manilyn. Kinagabihan, naghanda si Aling Tess ng espesyal na hapunan. Pero halos hindi ginalaw ni Marco ang pagkain. "Naku, pasensya na po, Aling Tess," sabi nito nang may pekeng ng ngiti. "I have a very sensitive stomach. Sanay lang po sa ibang klaseng pagkain." Ang bawat salita ni Marco ay tila isang patalim na tumutusok hindi lang sa pamilya ni Harvey, kundi pati na rin kay Manilyn. Dahil dati, siya rin iyon. Ganoon din siya magsalita. Sa buong hapunan, si Harvey ay hindi umimik. Nakayuko lang ito, kumakain, na parang wala siyang naririnig. Pero alam ni Manilyn na naririnig niya ang lahat. Pagkatapos kumain, lumabas si Manilyn para hanapin si Harvey. Nakita niya itong nakaupo sa isang bench sa labas ng talyer, nakatingin sa madilim na kalangitan. "Harvey," tawag niya. Hindi ito lumingon.
Bakit hindi mo sinabing may fiancé ka na pala? Tanong nito. Ang boses ay malamig at walang emosyon. It's complicated, sagot ni Manilin. Arranged marriage yun. Hindi ko siya mahal. Pero siya ang mundo mo, sabi ni Harvey, at sa wakas ay lumingon ito sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng isang emosyon na hindi niya mabasa. Galit, lungkot, pagkabigo. Ang mga damit na yan, ang kotse, ang mga pabango, yan ka. At ako? Isa lang akong hamak na mekaniko, isang kawawang mekaniko na natapunan ng grasa. Natigilan si Manilin. Narinig pala nito ang bulong ni Marco kanina. Harvey, that's not true. Hindi ba? Tumayo ito. Manilin, magkaiba tayo ng mundo. Siguro mas mabuti nang dumating siya para ipaalala sa ating dalawa kung saan talaga tayo lulugar. Gusto ni Manilin sumigaw, magpaliwanag. Sabihin na nagbago na siya. Pero bago pa siya makapagsalita, lumapit si Marco. There you are, honey. Halika na sa loob. Nilalamok ka dito, sabi nito. At ipinatong ang kamay sa balikat ni Manilin. Nakita ni Manilin ang pag-igting ng panga ni Harvey habang nakatingin ito sa kamay ni Marco. Sumingit si Marco, nakatingin kay Harvey. By the way, I know naghihirap kayo sa pyesa. Huwag ka nang mag-alala. Ako nang bahala. I'll have it delivered tomorrow morning. Just name your price for the labor. Bayaran kita para mapabilis ang trabaho. Iyon na ang huling patak. Ang alok ng pera, ang pagtrato sa pangarap at trabaho ni Harvey bilang isang simpleng transaksyon ay isang malaking insulto. Tumingin si Harvey hindi kay Marco, kundi kay Manilin. Isang tingin na puno ng sakit at pagkabigo. Pagkatapos ay tumalikod ito at pumasok sa talyer. Isinarado ang pinto. Nang walang anumang salita, naiwan si Manilin kasama si Marco. Naramdaman niya ang kamay nito na humihigpit sa kanyang balikat. Hindi ka nababagay dito, bulong ni Marco sa kanyang tenga. It's time to come home. To me. Napapikit si Manilin. Ang anino ng Maynila ay bumalik na para kunin siya. At sa isang iglap, lahat ng pag-asang binuo nila ni Harvey ay tila gumuho. Isinara ni Harvey ang pinto ng kanyang talyer. Sumandal siya roon, pinakikinggan ang mga yapak ni Manilin at Marco na papalayo. Ang bawat salita ni Marco ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Kawawang mekaniko, bayaran kita. Ako nang bahala. Parang binuhusan ng maruming langis ang lahat ng magandang pinagsamahan nila ni Manilin sa mga nakaraang araw. Naramdaman niya ulit iyon. Ang pamilyar na pakiramdam ng pagiging maliit, ng pagiging hamak. Ang pakiramdam na huli niyang naramdaman maraming taon na ang nakalipas. Nilibot niya ng tingin ang kanyang maliit na talyer. Ang bawat tornilyo, bawat wrench, ay may kwento ng kanyang pawis at pangarap. Ito ang mundo niya. Isang mundong biglang naging napakaliit at napakarumi kumpara sa makinang na mundo ni Marco. Gusto niyang magalit. Gusto niyang suntukin ang pader. Pero ang nanaig ay ang malalim na lungkot. Hindi siya nakatulog ng gabing iyon. Kinaumagahan, maaga siyang lumabas para magtrabaho. Umaasang ang pagod at ingay ng mga bakal ang magiging lunas sa bigat ng kanyang dibdib. Ngunit hindi niya maiwasang mapatingin sa bahay. Nakita niya si Manilin at Marco na nag-aalmusal sa labas sa isang mesang inayos ni Marco na may dalang pagkain mula sa Maynila. Nagtatawanan sila o si Marco lang ang tumatawa habang si Manilin ay pilit ng ngumingiti. Ang tanawin ay isang sampal sa kanya. Sila ang bagay. Ako ang hindi. Ipinagpatuloy niya ang trabaho. Maya-maya, lumapit si Marco. May dalang isang tasa ng kape. Para sa'yo, sabi nito. Nakangiti. Pampagising. Tiningnan lang ni Harvey ang kape. Hindi ako nagkakape. Tumawa si Marco. Right, sige. Anyway, I just came to check on the progress. Darating na ang courier mamayang hapon dala ang pyesa.
Tumingin ito sa paligid. Alam mo, naaalala ko, may kaibigan din akong mekaniko dati. Galing din. Pangarap din niya magkaroon ng ganito. Talyer. May kakaibang diin sa salitang talyer na hindi nagustuhan ni Harvey. Pero yun nga lang, pagpapatuloy ni Marco, hanggang pangarap lang siya. Mahina. Madaling maloko. You know the type. Hindi umimik si Harvey. Patuloy lang siya sa pagkalikot sa makina. Itinaas ni Marco ang kanyang braso para tingnan ang oras. At doon, nakita ito ni Harvey. Ang relos. Isang simpleng silver-plated na relos na may gasgas sa gilid ng numero 3. Nanigas ang buong katawan ni Harvey. Ang paghinga niya ay tila huminto. Ang ingay ng paligid ay biglang nawala. Ang tanging nakikita niya ay ang relos na yon. Isang relos na pinag-ipunan niya ng 3 buwan para iregalo sa kanyang pinakamatalik na kaibigan nung kaarawan nito. 5 taon na ang nakalipas. Isang relos na ibinigay niya bago siya tuluyang niloko at tinakbuhan. Dahan-dahan siyang tumingin mula sa relos papunta sa mukha ni Marco. Ang pamilyar ng ngiti, ang mga mata na puno ng kasinungalingan, ang multo ng kanyang kahapon ay nakatayo sa harap niya. "Mark," sabi ni Harvey, ang boses ay nanginginig sa pinaghalong galit at gulat. Ang nangiti sa mukha ni Marco ay unti-unting nawala. Napalitan iyon ng pagkabigla. "Anong sabi mo?" "Ang sabi ko, Mark," ulit ni Harvey. Dahan-dahang tumayo. Ang hawak niyang wrench ay tila naging mas mabigat. "Mark Anthony Del Franco, ang kaibigan kong tinakbuhan ang lahat ng ipon ko. Ang kaibigan kong sumira sa pangarap ko." Napaatras si Marco. Ang kulay sa kanyang mukha ay biglang nawala. Sa sandaling iyon, lumabas si Manilyn mula sa bahay, papalapit sa kanila. "Okay lang ba kayo?" Hindi inalis ni Harvey ang kanyang tingin kay Marco. "Manloloko," sigaw niya. Ang galit na kinimkim niya ng 5 taon ay sa wakas sumabog. Itinuro niya si Marco. "Manilyn, ang lalaking ito, yan ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ganito pa rin ako. Niloko niya ako." Napatingin si Manilyn mula kay Harvey papunta kay Marco. Ang mukha ay puno ng pagkalito. Anong ibig mong sabihin?" Bumalik ang composure ni Marco. Huminga ito ng malalim at ngumiti ng malungkot. Isang nga ng ngiti na para sa isang aktor na nagwagi ng award. "Harvey pare," malumanay nitong sabi. "I know you're still bitter about what happened, pero hindi mo kailangang manira para lang makuha ang simpatya ni Manilyn." Tumingin ito kay Manilyn. Ang mga mata ay puno ng kunwaring awa. "Sweetheart, totoo. Magkakilala kami dati. We were partners. We tried to build a small business." Humarap ulit ito kay Harvey. "Pero hindi kasalanan ni Newman na hindi nag-work out. Masyadong malaki ang pangarap mo para sa kakayahan mo. You were reckless. You made bad decisions. Nalugi tayo dahil sa'yo. At iniwan mo ako para harapin lahat ng utang." Bawat salita ay isang suntok sa sikmura ni Harvey. Isang perpektong pagbaligtad sa katotohanan. "Sinungaling!" sigaw ni Harvey. Akmang susugurin si Marco. "Harvey, tama na." Pumagit na si Manilyn. Itinulak siya palayo. Ang mga mata nito ay nag-aalinlangan. "Manilyn, paniwalaan mo ako." Pakiusap ni Harvey. Ang boses ay basag na. Tumingin si Marco kay Manilyn. Ang muka ay puno ng sakit. "Masakit, Manilyn. Masakit na hanggang ngayon. Sinisisi niya pa rin ako sa sarili niyang mga pagkakamali." Ang kwento ni Marco ay mas kapani-paniwala. Ang isang taong mayaman at matagumpay laban sa isang taong hanggang ngayon ay nasa talyer pa rin. Sino ang mas paniniwalaan? Ang mga salita laban sa ebidensya ng buhay. Naramdaman ni Harvey ang paglamig ng kanyang dugo. Nakita niya ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Manilyn. Ang sakit ng pagtataksil ni Marco, 5 taon, na ang nakalipas ay walang-wala.
kumpara sa sakit na nakikita niya sa mga mata ni Manilyn ngayon. Dahil sa pag-aalinlangan na yon, alam niyang talo na siya. Hindi na siya nagsalita. Ang pride niya, ang natitirang dignidad, ay pumigil sa kanya na magpaliwanag pa. Kung hindi siya kayang paniwalaan ni Manilyn, para saan pa? Napuno ng luha ang mga mata ni Manilyn. Tumingin ito sa kanya. Naghahanap ng sagot. Naghahanap ng katotohanan. Harvey, totoo ba ang sinabi niya? Tanong nito. Ang bawat salita ay tila isang pako na ibinabaon sa kanyang puso. Ang tanong ay lumabas sa bibig ni Manilyn bago pa man niya ito mapigilan. Harvey, totoo ba ang sinabi niya? Naghihintay siya, umaasa. Nagdarasal na tatawa si Harvey at sasabihing, "Siyempre hindi. Nagbibiro lang ang gagong yan." Hinihintay niyang ipagtanggol ni Harvey ang sarili, na maglabas ito ng ebidensya, na sabihin ang kahit ano para maniwala siya. Pero ang tanging isinagot ni Harvey ay katahimikan, isang nakakabiminging katahimikan na mas malakas pa sa anumang pag-amin. Tumingin ito sa kanya, at sa mga mata nito, nakita niya ang isang bagay na bumasag sa kanyang puso. Hindi galit, kundi malalim na pagkabigo. Pagkabigo sa kanya. Tinalikuran siya nito at naglakad palayo, pabalik sa loob ng talyer. "Harvey, magsalita ka!" Sigaw niya. Ang boses ay nanginginig na. Huminto ito sa tapat ng pinto, pero hindi lumingon. "Para saan pa?" Sabi nito. Ang boses ay malamig at basag. "Umuwi ka na sa Maynila, Manilyn. Umuwi ka na sa mundo mo. Doon ka na babagay." At pumasok ito sa loob. Isinara ang pinto ng may kalakasan. Naiwan si Manilyn na nakatayo roon, kaharap si Marco. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. Ang kwento ni Marco ay perpekto. Isang kwento ng ambisyon at kabiguan. Isang kwento na akmang-akma sa sitwasyon ni Harvey. At ang pananahimik ni Harvey, iyon ang kumpirmasyon. Naramdaman niya ang kamay ni Marco sa kanyang balikat. "Sweetheart, I'm sorry. I'm sorry you had to see that." Hindi siya sumagot. Ang isip niya ay naguguluhan. Ang puso niya ay nagdurugo. Posible ba? Posible bang ang Harvey na nakilala niya, ang masipag, ang may prinsipyo, ang lalaking nag-ayos ng kanyang sirang sapatos nang walang bayad, ay siya ring Harvey na sinasabi ni Marco? "Halika na," sabi ni Marco. "Mag-empake ka na. The courier will be here in an hour with the part. Aalis na tayo sa lugar na to." Pumasok si Manilyn sa bahay na parang isang zombie. Sinalubong siya ni Aling Tess at Maya. Ang mga mukha nila ay puno ng pag-aalala. "Manilyn, anong nangyari?" Tanong ni Aling Tess. "Wala po." Pilit niyang sagot. "Aalis na po kami mamaya." Pumunta siya sa sala at sinimulang iligpit ang iilang damit na ginamit niya. Ang bawat sulok ng bahay ay may alaala. Ang kusina, kung saan nasunog niya ang kanin. Ang lababo, kung saan siya naghugas ng pinggan. Ang sopa, kung saan siya natulog. Habang nag-aayos, nakita niya ang papel kung saan nila isinulat ni Harvey ang business plan. Ang Harvey's Auto Shop na may customer lounge, ang pangarap na binuo nila ng magkasama. Kinuha niya ang papel, nilukot iyon, at itinapon sa basurahan. Isang panloloko. Lahat pala ay isang panloloko. Siguro tama si Marco. Ginamit lang siya ni Harvey. Sinubukan niyang kumatok sa pinto ng talyer. Gusto niyang bigyan ito ng huling pagkakataon. "Harvey, mag-usap tayo please." "Wala na tayong dapat pag-usapan," sagot mula sa loob. "Umalis ka na lang." Ang bawat salita ay parang karayom sa kanyang puso. Ang pagmamatigas nito, ang pagtangging magpaliwanag, ay nagpatigas na rin sa kanyang damdamin. Ang sakit ay napalitan ng galit. Galit sa sarili dahil nagpaloko siya. Galit kay Harvey dahil sinira nito ang tiwala ba niya. Tama ang kanyang ama. Tama si Marco. Hindi siya nababagay dito.
Ang mga taong tulad ni Harvey ay hindi mapagkakatiwalaan. Dumating ang courier, dala ang piyesa. Si Marco mismo ang nag-abot nito kay Harvey. Si Manilyn ay nanatili sa loob ng bahay, ayaw nang makita pa ang mukha ni Harvey. Pagkalipas ng isang oras, narinig niya ang ugong ng makina ng kanyang kotse. Ayos na. Tapos na ang lahat. Bit-bit ang kanyang mga gamit. Naglakad siya palabas. Nakatayo roon ang pamilya ni Harvey. Si Aling Tess ay may luha sa mga mata. "Mag-iingat ka, Hija," sabi nito. "Salamat po sa lahat," sagot ni Manilyn, hindi makatingin ng diretso. Si Harvey ay nakatayo sa di kalayuan, sa tabi ng kanyang kotse, nakasandal. Ang mga braso ay magkasalikop sa dibdib. Hindi ito nakatingin sa kanya. Nakatingin ito sa malayo. Sumakay si Manilyn sa kotse ni Marco. Habang pinaaandar ni Marco ang sasakyan, napatingin siya sa bintana. Ang huling imahe na nakita niya ay si Harvey. Nakatayo pa rin doon, isang estatwa ng nasirang pride at mga pusong durog. Hindi niya napigilan. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Habang papalayo ang sasakyan, isang maliit na figura ang humabol dito. Si Maya. Kumakatok ito sa bintana. Ibinaba ni Marco ang bintana nang may pagkainis. "What is it, kid?" Hinihingal na inabot ni Maya ang isang lukot na papel kay Manilyn. "Ate," sabi nito, ang mga mata ay namumugto. "Para kay kuya, please." Kinuha ni Manilyn ang papel at mabilis na umandar palayo ang sasakyan. Iniwan si Maya sa gitna ng maalikabok na daan. Napatingin siya sa lukot na papel sa kanyang kamay. Hindi niya alam kung ano yon. Ang alam lang niya, habang papalayo siya sa lugar na yon, isang bahagi ng kanyang pagkatao ang tila naiwan. Nakasandal si Manilyn sa bintana ng sasakyan ni Marco. Pinapanood ang mga puno at bukirin na mabilis na lumilipas. Bawat kilometrong lumalayo sila sa talyer ni Harvey ay parang 1 kilometrong dagdag sa bigat ng kanyang dibdib. Ang lukot na papel na bigay ni Maya ay nasa kanyang kamay. Mahigpit niyang hawak na para bang iyon na lang ang natitirang koneksyon niya sa lugar na yon. "Finally, we're out of that dump," sabi ni Marco. Sinira ang katahimikan. "I can't believe you survived there for more than a week. You're stronger than you look, sweetheart." Hindi sumagot si Manilyn. Paulit-ulit na naglalaro sa isip niya ang huling pag-uusap nila ni Harvey. Ang sakit sa mga mata nito. Ang pananahimik. Bakit? Kung totoo ang sinasabi ni Marco, bakit ganoon kasakit ang reaksyon ni Harvey? At kung hindi, bakit hindi ito nagsalita? Dahan-dahan, binuksan niya ang kanyang palad at tinitigan ang papel na bigay ni Maya. Isa itong luma at lukot na resibo. Halos mabura na ang mga nakasulat. Pinilit niyang basahin ang mga detalye. Del Franco and Santos Repair Services. Santos, apelyido ni Harvey. May listahan ng mga biniling kagamitan at piyesa. At sa pinakababa, may 2 pirma. Ang isa ay kay Harvey. Ang isa, malinaw na malinaw, ay pirma ni Mark Anthony Del Franco. Pinagpartneran. Totoo ang sinabi ni Marco. Pero may isa pang detalye. Ang petsa, 5 taon na ang nakalipas. At ang halaga, isang malaking halaga na nakasulat sa tabi ng mga salitang Initial Capital Investment. At sa ilalim nito, nakasulat ang pangalan ni Harvey. Ibig sabihin, si Harvey ang naglabas ng halos lahat ng puhunan. Hindi ito ang kwento ng isang taong mayabang na nalugi. Ito ang resibo ng isang pangarap na pinagtulungan. Isang pangarap na pinunduhan ng lahat ng ipon ni Harvey. Kasabay ng kanyang realisasyon, biglang tumunog ang cellphone ni Marco. Ikinabit nito ang earpiece at sinagot ang tawag. "Hello?" sabi ni Marco. Ang boses ay biglang naging seryoso. "What? Anong ibig mong sabihin na they're pulling out?" Nakinig ito sandali at ang kaninang kalmadong muka ay napalitan ng pag-aalala. "I don't care. Tell them I need more time. Malapit na. Malapit ko nang makuha ang pera.
Just, just hold them off for another week. Nagpatuloy pa ito sa pakikipag-usap. Ang boses ay puno ng desperation. Hindi! Hindi niyo pwedeng gawin yan. The Halalon deal is almost sealed. Kasal na lang ang kulang. Once I marry her, the company is saved. Just give me more time. Kasal. Pera. The company is saved. Ang mga salita ay parang mga piraso ng isang puzzle na biglang nabuo sa isipan ni Manilyn. Ang lahat ng kilos ni Marco, ang biglaan niyang pagdating, ang pagiging sweet, ang pagpapakitang gilas, ang pagsira kay Harvey. Lahat ay may dahilan. Hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa pera. Pera ng pamilya niya. Si Marco, ang lalaking perpekto at matagumpay, ay isa palang desperadong taong nalulugi. At ang kasal nila, ang kanyang tanging kyukan, kasabay niyon. Naalala niya ang sinabi ni Harvey, hindi lahat ng bagay nabibili ng pera. At naalala niya ang kwento ni Marco. Nalugi kami dahil sa kanya. Isang kasinungalingan. Isang perpektong kasinungalingan para sirain ang tiwala niya at makuha siya pabalik. Lahat ay nagliwanag. Ang pananahimik ni Harvey ay hindi pag-amin ng kasalanan. Iyon ay pride. Iyon ay sakit. Ang sakit ng isang taong muling tinaksil, hindi lang ng dating kaibigan, kundi ng babaeng sinimulan na niyang pagkatiwalaan. Marco, sabi ni Manilyn, ang boses ay malamig at matigas. Ibinaling ni Marco ang atensyon sa kanya. Halatang inis na naistorbo. What, sweetheart? Can't you see I'm in the middle of... Itigil mo ang kotse. What? We're almost at the expressway. Sabi ko, itigil mo ang kotse. May nakita si Marco sa mga mata ni Manilyn na hindi nito nagustuhan. Dahan-dahan nitong itinabi ang sasakyan sa isang gasolinahan. Bago pa man ito makapagsalita, hinarap na siya ni Manilyn. Sino si Santos? Tanong niya. Itinaas ang resibo. Nanlaki ang mga mata ni Marco nang makita ang papel. At anong halalon deal ang sinasabi mo? Pagpapatuloy ni Manilyn, ang pagpapakasal sa akin para maisalba ang bangkarote mong kumpanya. Nawala ang lahat ng pagkukunwari sa mukha ni Marco. Napalitan iyon ng purong gulat at pagkatapos ng galit. Saan mo nakuha yan? You were listening to my conversation? Hindi ko kailangang makinig ng mabuti, sagot ni Manilyn. Ang boses ay nanginginig sa galit. 5 taon mo siyang niloko. 5 taon mong pinayniwala ang sarili mo na kasalanan niya. At ngayon, ako naman ang lolokohin mo? Para sa pera? You don't understand, Manilyn. Sigaw ni Marco. This is business. Ganoon talaga ang buhay. Hindi! Mariing sabi ni Manilyn. Hindi iyan ang buhay. Iyan ang kasakiman. Ang buhay ay yung pagtulong sa kapwa kahit walang kapalit. Ang buhay ay yung pagtatrabaho ng marangal kahit gaano kahirap. Isang bagay na hindi mo kailanman maiintindihan. Binuksan ni Manilyn ang pinto ng kotse. Saan ka pupunta? Sigaw ni Marco. Babalik ako, sabi niya. At sa unang pagkakataon, isang tunay na ngiti ang lumabas sa kanyang mga labi. Babalik ako sa totoong buhay. Manilyn, don't be stupid. Bumalik ka dito. Pero hindi na siya nakinig. Mabilis siyang bumaba ng kotse. Tumakbo siya. Hindi alintana ang mga mamahaling damit at sapatos na suot niya. Tumakbo siya palayo sa kasinungalingan, palayo sa ginto at karangyaan. Sa di kalayuan, may nakita siyang isang paparating na pampasaherong jeepney. Itinaas niya ang kanyang kamay. Sumisigaw. Para po. Huminto ang jeep. Mabilis siyang umakyat. Pag-upo niya, napatingin siya sa labas. Nakita niya si Marco nakatayo sa tabi ng kanyang makintab na kotse. Ang muka ay hindi makapaniwala. Huminga ng malalim si Manilyn habang umaandar palayo ang jeep. Hindi pa tapos ang laban. Kailangan niyang bumalik. Kailangan niyang humingi ng tawad.
Kailangan niyang itama ang lahat. Pagkatapos ng mahabang biyahe pabalik, halos takbuhin niya ang daan papunta sa talyer. Gabi na nang makarating siya. Mula sa malayo, natanaw niya ang isang malungkot na ilaw na nagmumula sa loob ng talyer. At sa ilalim ng ilaw na yon, nakita niya si Harvey. Nakatayo ito sa isang hagdan, inaalis ang kupas na karatula ng Harvey's Talyer. Ang bawat pagtanggal niya ng tornilyo ay tila pagtanggal din sa kanyang mga pangarap. Harvey! Sigaw niya. Ang boses ay basag sa pagod at emosyon. Natigilan ito. Dahan-dahan itong lumingon. Sa mukha nito ay mababasa ang gulat, ang pagkalito, at ang sakit na naroon pa rin. Harvey, huwag! Pakiusap niya habang papalapit. Huwag mong tanggalin yan. Natigilan si Harvey sa ibabaw ng hagdan. Ang hawak na screwdriver ay tila nanigas sa kanyang kamay. Ang sigaw ni Manilyn ay parang isang multo mula sa isang panaginip na ayaw niyang magisingan. Anong ginagawa niya dito? Bakit siya bumalik? Para pagtawanan siya. Para tapusin ang pagsira sa kanya. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya. Ang boses ay magaspang, puno ng sakit at pag-iingat. Hinihingal na tumigil si Manilyn sa harap niya. Ang kanyang mamahaling damit ay may putik. Ang buhok ay magulo at ang mukha ay basang-basa ng pinaghalong pawis at luha. Pero ang mga mata nito ay may determinasyon na hindi pa niya nakikita dati. Bumalik ako para sa'yo, sabi nito. Para humingi ng tawad. Isang mapait na tawa ang kumawala sa bibig ni Harvey. Tawad? Huli na, Manilyn. Umalis ka na. Hindi. Giit nito. Lumapit ito at iniabot sa kanya ang isang lukot na papel. Tanga ako, Harvey. Nabulag ako. Dapat pinaniwalaan kita. Dapat nagtiwala ako sa wala ko sa'yo. Patawarin mo ako. Kinuha ni Harvey ang papel. Kahit sa madilim na ilaw, nakilala niya agad ito. Ang resibo ng kanyang pinakamalaking pagkakamali. Ang katibayan ng kanyang pinakamasakit na kabiguan. Naniwala ako sa kanya dahil mas madaling paniwalaan ang kwento niya. Pagpapatuloy ni Manilyn, ang boses ay nanginginig. Dahil ganoon ang mundong kinalakihan ko, isang mundo na puno ng mga Marco, pero tinuruan mo akong makakita ng iba. Tinuruan mo ako kung ano ang tunay na halaga. At ang halagang yon, ikaw. Dahan-dahang bumaba si Harvey mula sa hagdan. Tinitigan niya si Manilyn. Hinahanap ang anumang bakas ng kasinungalingan. Pero wala siyang makita, kundi purong pagsisisi at katapatan. Ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay nagsimulang gumuho. Bakit ka bumalik? Tanong niya ulit. Pero ngayon, ang boses niya ay malumanay na. Isang tunay na tanong. Ngumiti si Manilyn sa gitna ng kanyang mga luha. Dahil dito ang totoong buhay, Harvey. Dito sa talyer mo kasama mo. Sa mga salitang yon, nawala ang lahat ng galit at sakit. Ang natira na lang ay ang pangunawa, ang pagpapatawad at ang pag-ibig na mas matibay pa kaysa sa anumang pagsubok. Akmang hahawakan na niya ang kamay nito nang isang malakas na pagskid ng gulong ang bumasag sa kanilang sandali. Ang pamilyar na itim na kotse ni Marco ay huminto ng pabigla sa harap ng talyer. Bumaba ito, ang mukha ay puno ng galit. Manilyn, get in the car now. This is insane. Pero bago pa man makalapit si Marco, humakbang si Harvey at pumagit na sa kanila. Sa unang pagkakataon, hinarap niya ang multo ng kanyang kahapon ng walang takot, ng walang duda. Wala ka nang babalikan dito, Mark, sabi ni Harvey. Ang boses ay kalmado, pero matatag. Don't you dare talk to me, you pathetic loser, sigaw ni Marco. Manilyn is my fiancé. Hindi na ngayon, matigas na sabi ni Manilyn, tumayo sa tabi ni Harvey. Nalaman ko na ang lahat, Marco. Ang mga utang mo, ang plano mo, tapos na ang laro. Hindi mo alam kung anong sinasayang mo. Desperadong sabi ni Marco.
kayamanan, maginhawang buhay. Ipinagpapalit mo lahat yan para sa kanya. Tumingin ito kay Harvey na may pagkasuklam. Para sa isang mekanikong hanggang dito na lang? Ngumiti si Harvey. Siguro nga hanggang dito lang ako, pero masaya ako dito. Dahil ang yaman ko, hindi nabibilang ng pera. Hinawakan niya ang kamay ni Manilyn. Ito ang yaman ko. Natigilan si Marco. Tiningnan niya ang magkahawak na kamay ng dalawa. Sa isang iglap, nakita niya sa kanilang mga mata ang isang bagay na hindi niya kailanman magkakaroon. Isang koneksyon na totoo at hindi nabibili. Talo na siya. Walang imik, tumalikod si Marco, sumakay sa kanyang kotse at pinaharurot ito palayo, nilamon ng dilim at alikabok. Nang mawala na ang kotse, hinarap ni Manilyn si Harvey. Ang katahimikan sa pagitan nila ay puno ng mga bagay na hindi masabi. So, sabi ni Manilyn, paano natin sisimulan? Kinuha niya ang kanyang cellphone at may ipinakita kay Harvey. Isang banking app. Hindi ito kasing laki ng pera ni Dad, pero ito ang sa akin, ang ipon ko. Sapat para makabili ng mga bagong gamit at materyales para sa bubong. Tumingin si Harvey mula sa cellphone papunta sa mga mata ni Manilyn. Hindi ito tulong. Ito ay partnership. Ngumiti siya. Salamat, partner. Maya-maya, kinuha ni Manilyn ang kanyang cellphone at nagdial. Dad, sabi niya nang may sumagot sa kabilang linya, I'm okay? Yes. Dad, I'm not coming home. Because I'm already home. May sinabi pa ang ama niya. Pero pinutol niya ito. I know, Dad. And for the first time, I am truly happy. I love you. Ibinaba niya ang telepono at huminga ng malalim. Malaya na siya. Sa mga sumunod na araw, ang talyer ay napuno ng bagong buhay. Magkasama nilang inayos ang bubong. Magkasama silang pumili ng pintura. Ginamit ni Manilyn ang kanyang kaalaman sa negosyo para ayusin ang kanilang mga plano. Si Harvey naman, buong puso niyang ibinuhos ang kanyang galing sa pag-aayos. Isang linggo ang lumipas. Isang maaraw na hapon, nakatayo silang dalawa sa harap ng bagong pinturang talyer. Si Manilyn ay nakasuot ng simpleng maong at t-shirt. Si Harvey ay nakasuot ng malinis na polo shirt. Sa kanilang mga kamay, hawak nila ang isang bagong karatula. Gawa sa kahoy inukit ng maayos. Harvey's Auto Shop, serbisyo at puso. Magkasama nilang itinaas at ikinabit ang karatula sa itaas ng malaking pinto. Nang mailagay na ito ng maayos, sabay silang humakbang paatras para pagmasdan ang kanilang obra, ang kanilang pangarap. Nagkatinginan sila. Ang mga mata ay nagniningning. Hinawakan ni Harvey ang kamay ni Manilyn. Wala nang kailangang sabihin. Ang lahat ay naroon sa kanilang mga ngiti. Sa di kalayuan, sa kabilang kalsada, isang itim na sasakyan ang tahimik na huminto. Sa loob, isang matandang lalaki ang nakatingin sa kanila. Nakita niya ang kanyang anak. Marumi ang kamay, pero masaya ang mga mata. Nakikipagtawanan sa isang simpleng mekaniko. Isang komplikadong ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Mr. Halalon bago niya sinenyasan ng driver na umandar na. Hindi nila namalayan yon. Ang kanilang mundo sa mga sandaling iyon ay sila lang dalawa. Nakatayo sa harap ng isang bagong simula, handang harapin ang anumang pagsubok basta't magkasama.